Okay, so magandang gabi sa lahat. Okay, hello Mike Tess, hello. Okay, yan. The best thing to do is, the first thing to do. Nakagun na tayo? Parang marami yata ang sinasabi. Oy, sound natin. Hello Mike Tess, hello. Oh. Hello Mike Tess, hello. Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasaming sa umaga sa tanghali. Maging sa gabi tayo po ay magkasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na talaga naman tayo po ay magkakaroon na naman po ng huntahan sa loob ng isang oras. Aba, medyo nadili po tayo ng kaunti dahil marami pong pumunta dito sa ating studio para naman sa iba pang mga iba pang usapin, ha. Ganon din po ang ating ngayon po ay May 18, 2021 at ang oras po natin ay ganap ng alas 9:04 ng gabi dito po sa ating Pelong Paranaque Press Club Night Radio Worldwide. Sa ulo ng ating mga balita, ospital sa Metro Manila lumuwag na sa COVID-19 patients. Sima na may Indian variant, naka-intubate, 3 pa naka-oxygen support. ECQ, nasa 91% na naipamagi, nasa NCR Plus, yung pong ayuda. Ba, malapit na matapos. 9% na lang, todo finish na. At ganoon din po itong mabigat, toll pay, increase na North Luzon Expressway, simula na. At ito pong mainit. Ito pong inilunsad ng Philippine National Police. Ito pong tinatawag, isumbong mo, inilunsad ng PNP. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga headlines. Ito pong sinasabi na trader pinalamo ng bala sa Bulacan Restaurant. At ganoon din po itong COVID-19 patients at iba pa na ibalik na sa nasunog na Philippine General Hospital. Ito po, Angel Osen, inaway sa pagpuri kay Mayor Vico Soto. Bakit naman aawayin? At ito pong lagay ng ating panahon, heat index 31 to 41 degrees Celsius nararanasan sa Metro Manila. Ngayon po itong maghapon, mabigat. At ganoon din po itong hospital occupancy sa NCR bumaba na.
Maganda itong palatandaan. Eksiman binuga habang naglalakad. Mainit na balita pa rin dito po sa lungsod ng Parañaque. Ginanap na piyesta sa Baclaran noong araw ng Linggo. Pinaimbestigahan na ni Philippine National Police Chief General Guillermo Eliazar. Dating Senator Trillanes Deport nagtungo sa China matapos ang stand-off laban sa Pilipinas sa Scarborough Shoal noong 2012 ayon kay dating Senator Enrile. Scarborough Shoal na agaw sa Pilipinas matapos makipagpulong ni dating Senator Trillanes Deport sa gobyerno ng China. Ayon kay Pangulong Duterte, hataw-hataw. Ito naman po, paano tayo? Pilipinas hindi dapat galitin ng China kaugnay sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay dating Senator Enrile, pakikipagkaibigan ng bansa sa China ay talaga naman dapat daw palakasin. Dapat palakasin kahit tayo ay inaabuso na. Di ba? Doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating huntahan. Siyempre, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:08. Iyon pong mga kasamahan po natin ng Parañaque Police Multipliers nasa kasalukuyan ay nasa operation, kasama sa Operasyong Galugad. Ingat-ingat po kayo, Mga tsuper sa pampublikong transportasyon at mga tauhan ng MRT at LRT dapat prioridad din sa bakunahan ayon sa isang mambabatas. Malungkot na balita, ilang Pilipino sa ilang bansa tinamaan na rin ng Indian variant ng COVID-19. Ilang simbahan sa Quezon City ginamit na rin bilang lugar para sa pagbabakuna ng COVID-19. Iyon po ang maganda. So pakikipagtulungan po ng ating mga religious sa group naman. And of course, yung religious facilities. Maraming salamat po sa inyo. Operasyon ng nasunog na bahagi ng Philippine General Hospital posibleng abutin ng hanggang 4 na buwan bago magbalik normal. Mabigat. 4 na buwan. Aabot sa 4 na daan pasyente ng Philippine General Hospital kasama na ang mga bata at sanggol na apektuhan ng nasunog na bahagi ng gusali ng nasabing hospital. So tuloy-tuloy pa rin po tayo. Nandito na po ang mga detalye ng ating mga balita. Hospital sa Metro Manila lumuwag na sa COVID-19 patients. Patuloy ang pagluwag ng hospital occupancy para sa mga pasyente ng COVID-19 sa Metro Manila kasabay ang unti-unting pagbaba ng mga bagong kaso kada araw. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosaria Berheri na bumaba na sa 48% ang utilization rate ng mga pangamutan makaraang pumalo ito sa high rise noong nakaraang Marso at Abril. Nitong May 16 na itala na lamang sa 57% ang utilization rate ng mga ICU beds mula sa pinakamataas na 88%. Nasa 42% ang isolation beds, 47% ang ward beds at 46% ang ventilators.
Naitala naman sa 36% ang occupancy rates ng mga pansamantalang treatment and monitoring facilities ng pamalaan. Samantala, bumaba na rin ang average na arawang kaso ng COVID-19 ng 27 sa NCR sa pagitan ng May 18, 2016 hanggang May 16, 2021. Ayon kay Okta Research Fellow Professor Guido David, ito ay magandang improvement mula sa dating 1,930 daily cases. Bumaba ito sa 0.57 ng reproduction number sa NCR ang bilang ng mga taong na ihahawa ng isang pasyente ang sakit. Habang ang possibility rate naman ay bumaba rin sa 11% na doble sa ideal na 5% na tinakda ng World Health Organization or WHO. Ang average daily attack rate ADR naman sa NCR ay nasa 10.7% or 100,000 population na itinuturing na high risk pa ito at dapat mas mapababa pa sa 10%. Base naman sa DOH guidelines, 7 local government units LGU na ang naklasifikado bilang moderate risk. Kabilang dito ang Nabutas, Malabon, Manila, Taguig, Caloocan, Pasay at Muntinlupa. Sa kabila nito, nagpapaalala si Berhere sa publiko at lalo na sa mga opisyal ng mga lokal ng pamahalaan na huwag mag-relax at patuloy na mahigpit na magbabantay o mag-iingat. At ganoon din po sa karagdagang detalye ng ating mga balita, sima na may Indian variant na ay intubate, 3 pa naka-oxygen support. Patuloy na minumonitor ng Department of Health ang kalagayan ng mga OFW na tagpuang positibo sa Indian variant ng COVID-19 kung saan isa ang naka-intubate habang 3 ang naka-oxygen support sa pagamutan. At ganoon din po, tinitingnan natin yung course ng sakit nila kung kumpara sa other variants ay mas mahaba at mas mag-worsen ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere sa online media forum. Sinabi pa ng opisyal na isa sa ilalim sa retesting ang mga pasyente upang mabatid kung naka-recover na nga sila sa COVID-19. Layong makumpirma ng DOH ang unang mga pag-aaral na ang mutation ng Indian variant ay nagdudulot ng kakayanan na virus na makaiwas sa immune system ng tao kaya matagal gumaling at mas nakakahawa. Sa labing dalawang natuklas ang positibo sa Indian variant, 9 ang mga seaman na sakay ng MV Athens Bridge. 2 ang galing sa Belgium na may reconnecting flight sa United Arab Emirates habang ang isa namang ay galing sa Oman. Nagpatupad ng Pilipinas ng travel ban sa India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Oman at sa United Emirates. Sa kasalukuyan po ay hindi muna pwedeng pumasok ang ating mga kababayan o yung mga ating mga kaibigan na mula po sa mga nabanggit na bansa. COVID-19 vaccination decondition sa pagpasok sa US, United States.
Nilinaw kahapon ng United States Embassy sa Maynila na hindi kailangan ang anumang patunay na kumpleto na ng bakuna kontra COVID-19 ng isang biyahero para makapasok sa kanilang bansa. Talagang maganda ugali ng mga Amerikano na to. Ano? The United States does not require vaccination against COVID-19 as a condition of entry. Pahayag ni US Embassy Press at attache Heather Fabricant. Reaksyon ito ng embahada sa kumakalat na impormasyon na hindi pinapapasok sa US ang mga biyahero na nabakuna ng China-made na Sinovac vaccines. Iginaet ni Pabrika na ilang na kinakailangan dokumento ang kanilang ipakita ng mga biyahero na may edad na 2 taong hanggang pataas kabilang ang mga US citizens para makabalik sa kanilang bansa. They must present negative COVID-19 test taken within 3 days, calendar days of departure or proof of recovery from the virus within the last 90 days, dagdag pa ng opisyal. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng ating balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:17 ng gabi dito sa ating himpilang Parañaque Press Club Net Radio, May 18, 2021, Tuesday. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye. 2 million college students na tulungan ng government sa panahon ng pandemya. Umabot sa mahigit 2 milyong college students na natulungan ng pamahalaan ng panahon ng COVID-19 pandemic. Sinabi ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera III sa virtual opening ng ika-27 founding anniversary ng CHED kahapon, may 1.5 million na nag-aaral sa state at local universities and colleges ang nabigyan ng libreng tuition at miscellaneous fees sa pamagitan ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. May 400,000 student naman ang nakatanggap ng stipend sa ilalim ng Tertiary Education Subsidy, habang 400,000 iba pa ang nakakuha ng scholarship sa ilalim ng tulong-dunong program. Matatandaan dahil sa banta ng COVID-19 ay napilitang magsarado ng kanilang mga campuses ng mga kolehiyo at universidad sa bansa. Upang may pagpatuloy naman ang mga estudyante ang kanilang pag-aaral kahit may pandemya, na ipatupad ang mga ito ng flexible learning gamit ang pinaghalong online or virtual classes at offline o printed learning materials method. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng ating balita. SEQ ayuda 95% na ipamagi na sa National Capital Region Bubble Plus. Natapos ng ipamahagi ng mga local government units, LGU, ang 91% or 21.6 bilyong ayuda na ipinagkaloob ng national government para sa mga residenteng naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine or ECQ na ipinairal ng National Capital Region plus areas noong March 29 hanggang April 12. Ayon sa DILG, nasa 37 LGUs ang nakaabot ng 100% completion rate sa pagsapit ng May 15 deadline sa cash aid distribution. Ikinatuwa naman ni DILG Secretary Eduardo Emanyo na nagawa ng mga LGUs na maayos na ipamahagi ang mga ayuda sa mga kwalipikadong beneficiary sa kanilang lugar. Aniya, karamihan sa mga LGUs ay nakapagtala ng mahigit 95% completion rate hanggang May 15, dagdag pa ng kalihim. Ang 91% na distribution rate ay patunay sa commitment ng mga LGUs na magpaabot ng kanilang tulong sa kanilang mga constituents naman. Ang natitira pang 9% ay kumakatawan sa unclaimed ayuda o yaong hindi nakuha ng mga residente na hindi na matunto ng mga lokal na opisyal dahil maaring lumipat na ng tirahan ang mga ito. Binigyan ng DILG ang mga LGUs ng otoridad na maghanda ng bagong payroll upang may pamahagi sa loob ng 10 araw ang mga unclaimed funds sa mga iba pang o individual na apektado rin ng pandemya sa kanilang lugar, ngunit hindi makasama sa unang listahan ng mga beneficiaries.
Aba, magandang palatandaan po ito kung sakaling mga hindi po nakukuha itong ayuda, no? Oo, panawagan po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga nasa barangay level, ano? Doon po sa ating mga street by street, doon po sa komunidad, na sabi nga po, dapat natin alamin kung ilang milyon o ilang libo po nga po ba talaga ang hindi pa na may naipamamahagi dyan po sa barangay, dahil batay na rin po sa direktiba ng ating DILG Secretary General Anyo naman, na ito po ay pwedeng ibigay sa iba kung sakaling yung iba po nating mga kababayan ay hindi pa po nakukuha ang kanilang mga ayuda dahil maaring sila ay lumipat o kaya hindi na matunton ng kanilang mga barangay opisyal. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalya, no? Yung pong mga nasa online, mamaya lang po i-regards ko po kayo, ano? Oo, so naging mahigpit lang po ang ating mga balita dahil mula po pa Friday hanggang ngayon ay ngayon lang po tayo bumalik dito po sa ating programa dahil doon po sa iba't ibang mga, alam niyo naman, mga suliranin o kaya mga gawain sa buhay. Nakokumpleto na ng second dose ng bakuna, 741,000 pa lang, aba, kulang ano. Wala pang 1 milyon ng mga namamayan na kumpleto na ang bakuna laban sa COVID-19. Sa datos na nilibas ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nasa 714,442 pa lang ang mga nabigyan ng una at ikalawang dosis ng bakuna. Sa nasabing bilang 414,467 ang mga E1 health workers, samantalang 82,999 ang senior citizens at 216,775 may ibang sakit o comorbidities at 193 ang mga economic frontliners. Pero sa kabuuan, aniya ay halos 3 milyon o 2,259,829 doses ang naibigay ng bakuna, bagamat at wala pang 1 milyon ang nakumplito ng ikalawang dose. Sinabi ni Roque na pag dumating na ang maraming bakuna ay ilalaan ang 40% sa National Capital Region plus kasama ng Metro Manila, Cebu at Metro Davao, samantalang ang mahigit sa 60% ay mapupunta sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Talaga ano? Oo, so magandang balita po ito. Tuloy-tuloy lang po ang laban sa ilalim ng pandemic. Tuloy-tuloy rin po sa pakipaglaban sa usapin ng virus. Ito na po ang mainit na mainit, isumbong mo, inilunsad ng Philippine National Police. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Yun pa. Tuloy-tuloy po natin. Isumbong mo inilunsad ng Philippine National Police. Maaari nang ipadala sa publiko ang kanilang mga reklamo sa isumbong mo ng Philippine National Police, PNP. Sa isumbong, mamonitor ng PNP chief ang reklamo at aksyon ng mga pulis. Iyon ang maganda, no? Magugunitang sa pag-upo ni Eliazar, sinabi niya na ang bawat sumbong ay tuturing na utos mula sa PNP chief sa mga pulis na gumawa ng aksyon. Maaaring tumawag o mag-text ang mga nais magsumbong sa 0917-847-5757 para sa Globe at 0919-1010-1752 para sa Smart. Ano? O ulitin po natin para sa magsumbong, ano? Dito po sa Globe, 0917-847-5757 at sa Smart naman, 0919-1601-752 para sa Smart. Habang isumbong PNP government, habang isumbong PNP.gov.ph para sa email, nilinaw naman ni Eliazar na gumagana pa rin ang mga dating hotline ng PNP na maaring pa ring tawagan anumang oras sa publiko o kaya ng publiko. Iyon po ang maganda, no? So sa pamagitan po nitong isumbong natin, ito po tingnan nyo po, isumbong
Sumbong mo, action ko. Ito po ang priority project ng ating butihing PNP chief naman. Ito pong si General Guillermo Eliazar naman, na kung saan tayo po ay nagpapasalamat naman sa pamunuan ng DILG dahil sa kasalukuyan nga po, ang ating pong PNP chief ay talaga naman napakasipag, napakagaling at talagang pagdating po sa usapin ng dignidad, kredibilidad ay hindi po talaga sabihin po natin na hindi talaga po matatawaran. At kaya nga po dito sa lungsod ng Parañaque, tuloy-tuloy po ang paglilinis ng PNP headquarters naman. Ganon din po itong mga substation mula po sa lugar ng substation 1, substation 2, substation 3, substation 4, substation 5, maging substation 6, substation 7, maging ito pong substation 8 ng lungsod ng Parañaque ay tuloy-tuloy pong nag-aayos at naglilinis ng kanilang mga substation naman. So, kanila pong tanggapan, kung atin pong makikita, maganda na po, talagang paganda ng paganda po ang mga substation dito po sa lungsod ng Parañaque dahil na rin po sa mandato ng ating PNP chief na ito pong si Police Colonel Maximo Preal Sebastian Jr. naman, and of course ito pong mga substation commander sa panguna po ni Police Major, ito pong si Major Paganas, Major Soriano, Major Pascual, Major ito pong si Police Lieutenant DC De La Cruz Jr. III, maging ito pong si Major Major Florida ng Substation 5, at ganoon din po itong sa Substation 6 na si Lieutenant Ong, maging ito pong sa Substation 7 na si Police Lieutenant ito pong Robert Lee Patricio, of course naman si Major Esther Aranjan ng Substation 8. So tayo po ay bumpusong nagpapasalamat sa kanila dahil tuloy-tuloy ang paglilinis at ayos ng kanilang mga tanggapan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng mga balita. Pagbubukas ng tourist leisure spots, babantayan pa rin ng Philippine National Police. Tiniyak na PNP Chief General Guillermo Eliazar na bantay sarado pa rin nila ang mga tourist destination at leisure spots, bagamat isinasa ilalim sa general quarantine ang NCR Plus. Ayon kay Eliazar, pinaalanan niya ang kanyang mga tauhan na i-monitor ang operasyon ng mga tourist site at leisure spots sa Metro Manila at lalawigang kabilang Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Tututukan ng mga pulis ang mga paglabag sa minimum public health safety protocols at koordinasyon sa mga government units. Sinailalim ng NCR Plus sa GCQ with heightened restriction hanggang Mayo 31. Sinabi ni Eliazar na marami ang nagtungo sa ilang mga tourist attraction na halos 30% capacity lamang ang pinayagan. Aniya, naintindihan nila ang pananabik ng mga Pilipino na makapagmamasyal, subalit kailangan pa rin ang pag-iingat dahil nananatili ang banta ng COVID-19. Napaghandaan at megit din nilang babantayan ang business establishment at leisure areas dahil inaasa na rin nila ang pagdami ng mga nagsisibalikan dahil sa adjustments sa allowed capacity rates. Ito po ang sinasabi ng ating mga balita. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng ating mga balita. Taguig, pinuri ng World Health Organization WHO at National Government sa epektibong vaccination rollout. Pinuri ng World Health Organization at ng mga national government ang liderato ng lungsod ng Taguig dahil sa mahusay nitong vaccination rollout ng mahigit 7,020 bakuna na tinanggap ng Taguig mula sa Pfizer-BioNTech sa pamamagitan ng COVAX facility ng WHO. Ang kauna-nahang Pfizer vaccination ay ginanap sa Taguig nitong nakarang May 13, 2021 sa Leisure Mega Vaccination Hubs sa lungsod. Partikular na pinuri ni Dr. Pabendra Abia Sinha, WHO representative sa Pilipinas, ang malawakang preparasyon ng lungsod upang may patupad ng maayos ang naturang vaccination rollout. Ikinagalak ni Dr. Bisia ang pagkakaroon ng Taguig ng isang training center kung saan ito ang maganda, kung saan nagsanay ng wastong paghawak sa bakuna ang mga medical expert at medical practitioners.
Pinurin nito ang mahusay na proseso na ipinatutupad ng Taguig upang masiguro na masunod ang priority list ng national government sa vaccination rollout sa bansa. Mr. Mayor, sincere that for your leadership, ayon pa kay Dr. Abiyas Singhe. Napahayagan din ang kaniyang positibong opinion sa vaccine si Sir Carlito Galvez Jr. kasabay ng pagpuri kay Mayor Lino Cayetano dahil sa mga makabagong hakbang nito para sa ipatupad ang vaccination rollout. Kamakailan ay nilunsad ng Taguig ang park and test at vaccination bus na iikot sa lugar ng mga gustong magpabakunas na hindi kakayaning magpunta sa vaccination hubs ng lungsod. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Emergency room sarados pa rin. COVID-19 patients, iba pa naibalik na sa PGH. Bagamat sarado pa rin ang kahapon ng emergency room ng Philippine General Hospital, makaraang sunog, unti-unti namang bumabalik sa normal ang operasyon sa paggamutang kabilang ang pagbabalik sa kanilang SLEDA towards ang mga pasyente maging mga COVID-19 positives. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng pagamutan, almost all patients are back to their rooms and wards. Ayon kay Del Rosario, yung mga nailipat sa chapel sa corridor ER, halos naibalik na po naman sila lahat. Ang hindi pa naibabalik ay ang mga nailipat sa ibang hospital sa Maynila, kabilang ang mga pribadong pasyente at mga sanggol. Tiniyak ni Del Rosario na maging maayos ang pagbukod nila sa mga COVID-19 patients sa mga ordinaryong pasyente kahit noong nagsasagawa sila ng evacuation. Maganda no. Suspended pa rin ang surgical operation dahil sa kailangan pang magsagawa ng inventory sa mga gamit at equipments na nasira ng sunog. Nakatakda namang magtungo ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Department of Public Works and Highways sa PGH nitong Lunes upang magsagawa ng kompleto at komprehensibong pagtaya sa pinsala ng sunog. Naalamin nila kung ano ang posibleng pinagmula ng apoy na sinasabing nagsimula sa sterilization area ng operating room. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, toll pay increase sa North Luzon Expressway. Simula na, mabigat ito Epektibo na ngayong araw ng Martes, May 18 ang ipatutupad ng toll pay increase sa North Luzon Expressways or NLEX. Ayon kay sa NLEX Corporation, ang paniningil ng nominal na toll hanggang 3% toll increase ay sisimula na ganap ng alas 12:01 ng madaling araw, alinsod na rin sa mga approved dito ng Toll Regulatory Board or TRB. Naipabatid ang bagong rates para sa Class 1, 2, and 3 vehicles na daran open system ng NLEX ay magiging 60 o karagdagang 2 pesos mula sa 58 para sa Class A vehicles o yaong kotse, jeepneys, pick-ups, taxis, vans o mga sasakyan na may dalawang akses at nasa 7 talampakan ang taas. Nabatid na ang bagong rates para sa Class 1, 2, and 3 vehicles na daran sa open system. Ito po ay maganda so ito po very limited naman, almost 2 pesos lang naman itataas, sana pagbigyan na natin Abot naman sa 140 na o karagdagan 3 pesos mula sa dating 146 para sa Class 2 vehicles na kinabibilangan ng mga bus, maliliit na commercial trucks, habang nasa 179 o karagdagang 4 pesos mula sa dating 175 para sa Class 3 vehicles na kinabibilangan ng malalaking trucks at mga trailers naman. Itong mga trailer na ito, mabibigat talaga ito. Dapat itaas-tasan ng konti. Samantala, ang mga motorista naman na gumagamit ng buong kahaba ng NLEX ay kinakailangan magbayad ng 272 pesos mula sa dating 266 para sa Class A vehicle, 679 mula sa dating 665 para sa Class 2 vehicles ay aabot ng 815 mula sa dating 799 para sa Class 3 vehicles.
Una nang sinabi ng NLEX Corporation ang naturang rate adjustment ay bahagi ng inaprobahang periodic toll increase noong pang 2012 at 2014. Aba, matagal-tagal na po pala. Matagal-tagal na. Okay, so ganun din po, pinayagan umano ng LTRB na magtupad ng staggered collection sa toll increase upang mabawasan ang impact nito sa mga motorista. So maganda po at ganun din po shout out po natin itong ating kasama na chairman of the board, ito pong si chairman of the board Ibis Grabador naman na sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pong kasama po dyan sa substation 2 sa panguna pa rin po nitong magaling at masipag na si Police Major Jolie Soriano. So gusto ko pong ipaalam po sa inyo na ito pong si Police Major Jolie Soriano ay siya pong substation commander ng substation to, dyan po sa lugar ng Tambo. Ang lugar ng Tambo po, ito po ang barangay captain na si barangay captain Jenny Quezon. Regards ko po kayo at ganoon din po lahat ng kasama dyan po sa Operasyong Galugad. Siyempre lahat ng kasama ng Unified Force Multipliers at ganoon din po yung ating mga kasama dyan po sa lugar. Siyempre doon ninyo po lingkod ay sa kasalukuyan ay hindi pa nakakasama dahil sa kasalukuyan po ang ating mga kasama sa Parañaque Police Multipliers naman ay pinag-aaralan po natin maigi kung paano tayo makakasama sa usapin ng Operasyon Galugad. Opo, doon po sa ating mga kasama, doon po sa pamunuan ng Unified Force Multipliers, siyempre sa panguna pa rin po nitong ating chairman for internal affairs, ito pong si Mr. Ives Grabador. Regards ko po kayo, nasa kasalukuyan ay nasa PEL, diyan po sa substation to sa lugar ng Tambo, Parañaque City. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng ating balita. Nakipagkasundo at nakiisa na rin ang Navotas City Navotas City sa Department of Environment, Natural Resources at Philippine Coast Guard upang mapabuti ang kalidad ng tubig sa Manila Bay. Good news. Ito pong Manila Bay. Siyempre kasama po dito Navotas Malabon, Maynila, Pasay, Parañaque, ganun din po dito sa Cavite areas, dito po sa coastal areas. Maganda pong palatandaan po ito kung tulong-tulong na Ganon din po dito sa lugar dito po sa lugar ng Bulacan at pagkakalam po natin itong lugar ng Bulacan ay tila konektado rin po sa ating karagatan na napupunta dito sa Manila Bay. So doon po tayo po ay bumpuso nagpapasalamat sa pamunuan ng Navotas dahil sa kanilang inisyatibo na talagang makikipagtulungan na po diyan po sa Philippine Coast Guard and of course dito po sa DENR naman. Batay sa Memorandum of Agreement na pinirmahan ni Navotas City Mayor Toby Chanco kasama ang DENR at PCJ, naglalagay ng DENR ng water quality monitoring equipment sa baybayin ng Barangay Tansawan kung saan regular na imomonitor ang kalidad ng tubig ng Manila Bay. Ang Navotas LGU at PCJ naman ang titiyak sa seguridad at pagbabantay ng WQME upang maiwasan ang tungo. Naman, ito po ang maganda pagkasira nito. Ikinatuwa naman ng alkalde ang nasabing pakikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno at sinasabing na natiling isa sa prioridad ang paglinis sa Manila Bay sa kabila ng pagpatuloy ng pandemya. Umaasa rin si Chanco na ang patuloy na pangalaga sa Manila Bay ay magreresulta sa ibayong pagbuti ng kalidad ng tubig kagaya ng dati na ginagamit ang Manila Bay bilang pangisdaan, languyan at iba pa. Magtatagal ang MUA ng 10 taon. Maganda po ito, 10 taon. Matatandaan nitong Marso ay natanggap ng lungsod ng Navotas ang parangal na 2020 most compliant local government unit sa paglilinis at pangangalaga ng Manila Bay. Maganda po ito,
Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita, no? Regards pa rin po natin, ito pong ating kasama na si Chairman Lea Ibis Grabador, and of course naman itong pamunuan ng Substation 2 sa panguna po ni Police Major Julie Soriano, and of course ito pong ating Police Lieutenant naman na si Police Lieutenant Abara. So sana tuloy-tuloy lang po, tuloy-tuloy ang serbisyo, tuloy-tuloy ang voluntarismo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng ating mga balita. Dalawang tourist sites sa Intramuros bukas na. Muling magbubukas ng operasyon kahapon ng mga tourist sites sa Intramuros kabilang ang Port Santiago at Baluarte de San Diego para mapasyalan ng publiko makarang ibalik sa General Community Quarantine or GCQ ang Metro Manila. Sa kabila nito, limitado pa rin ang operasyon ng dalawang tourist site at mahigpit ang pagpapatupad ng health protocols kabilang ang physical distancing, pagsusuot ng face mask at pagsusuot ng face shields. Nasa 200 bisita lang ang sabay na makapasok sa Port Santiago habang 100 naman sa Baluarte de San Diego. Bawal din ang mga minor de edad at mga nasa 66 taong gulang pataas. Doon po sa mga mamamasyal, bawal pa rin po ang mga bata at ganoon din po yung mga nakakatanda na umaabot po ng 66 ang edad pataas. Sabik naman sa pagbubukas ng Intramuros ang mga kotsero at iyong tour guide na nawala ng pagkakitaan sa pagsasara ng pangapasyalan. Umaasa sila na kahit papaano ay magkakaroon ng kita sa pagbabalik ng mga lokal at dayuhang turista. Sinara ang mga attraction noong katapusan ng Marso na ibalik na mahigpit na enhanced community quarantine ang Metro Manila bunsod ng pagsipa ng kaso sa usapin ng COVID-19. Tuloy-tuloy pa rin po tayo doon po sa ating mga kaibigan na yung mga nasa online. Maya-maya lang po tayo at tayo po ay magbibigay ng mga mainit na balita maya-maya lamang. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga detalye ng ating balita. Reasonabling dahilan para napalitan ang pangalan. Aba. Ito maganda, no? Aba, itong ating nasa writer naman, no? Ang anak sa labas ay kadalasan na ginagamit ng apelyido ng kanyang ina, pero pwede rin ba ang apelyido ng kanyang ama ang kanyang gamitin? Ano ang kailangan para magawa ito? Ito po ay ating aksyonan mamaya sa ating mga katanungan. Aba naman, maganda ito, ano? Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano? Yung mga nasa online naman, ano? Regards pa rin po natin ang ating chairman na si Ibis Grabador na sa kasalukuyan nasa Substation 2 dyan po sa lugar ng Tambo. Siyempre, sa panguna pa rin po ng ating Police Major Julie Soriano. Para sa ating mga detalye ng ating mga balita, ex-seaman binuga habang naglalakad. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang isang 25 anyos na dating seaman makaraang barilin ng isang hindi nakilalang salarin habang naglalakad sa May Malati, Maynila, kamakalawa ng gabi. Ang nasawi ay kilalang si John Carlo Esteber, nakatira sa Singalong Street, Manila at nagpapaupa umano ng mga kwarto sa mga kapwa seaman. Sa ulat alas 7 ng gabi ay naglalakad ang biktima sa may
Sa ulat alas 7 ng gabi ay naglalakad ang biktima sa may Angel Linaw Street, Barangay 731 nang harangin ng salarin at nagpagbabarilin sa katawan sa harap ng maraming tao. Aba, ang bigat naman ng nito, salarin na to, lakas loob Nakita pa sa CCTV ng barangay ang paglabas sa paupahan ng biktima bago ito barilin. Nakita rin ang kamera ang pagtakas ng salarin ngunit hindi na madakip ng mga otoridad. Blanco ang pulis sa motibo ng pamamaslang dahil sa wala namang record sa barangay si Esteber at kilalang wala rin itong kagalit. Nabatid na matapos ang pagsakay sa mga barko, nagnegosyo na lamang si Esteber sa pagrenta ng mga bahay na ginagawa niyang mga kwarto at pinauupahan sa mga seaman. Aba, maganda naman ito pero bakit ganon? Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Trader pinalamon ng bala sa Bulacan Restaurant. Dead on the spot ang isang 39-year-old na negosyante ng pagbabarilin habang naghahaponan sa loob ng isang restaurant sa may Kawayan, Bulacan, Kamakalawa. Ang nasawi ay kilalang si Samuel Mora. Habang sugatan din ang kasama niyang si Howard Tan ng pagbabarilin sa loob ng Chinese restaurant. Base sa investigasyon, nakasuot umano ng sombrerong itim at dilaw na damit ang maong nasalawal ang hindi pa nakikilalang suspect. Sa report ng May Kawayan Police, nangyari ang insidente bandang alas 4:13 ng hapon sa barangay Malhakan ng naturang lungsod. Sa salaysay ng isang waiter sa pulisya, ang suspect ay murder pa ng beef brisket na nakaupo sa kabilang upuan malapit sa mesa nina Mura at Tan. Nang makatsyempo, biglang bumunot ng barel ang suspect hanggang sa pagbabarilin si Mura habang tinamaan din ng katabing si Tan. Sinasabing nagtamo ng maraming tama ang bala ng katawan ng biktima na agarang ikinamatay nito. Tumakas ang hindi nakilalang salarin patungo sa kanilang direksyon ng MacArthur Highway. Sinugod naman ang sugatang si Tan sa Chinese General Hospital sa Maynila. Okay, so tayo po ay babalik maya-maya lamang maya-maya lang po tayo po ay muling babalik sa ating mga balita. Pagandahin mo.
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Ano? Bago po tayo magpatuloy dito po sa usaping Unified Force Multipliers dito sa lungsod ng Parañaque. Siyempre, gusto po muna natin i-regards ito pong UCBO. Oo, tika, yung sa UCBO muna. No? Ito pong sa UCBO sa panguna po ng kanilang presidente na si Mr. Ives Grabador. And of course naman ang kanilang Vice President na si Ma'am Lani Orsuha at Sera Ginileto Abbas naman. Ginileto Abbas, ano? Sila po ang Vice President for Internals and External Affairs at Deputy at Special Operation Group. Aba, maganda. Ganun din po itong si Deputy Commander Sir Rosel Singwa. Asa na yun? Binabasa pa natin, ano? Itong si Sir Rosel Singwa Alamag at sa mabait na treasurer na ito pong si Sir Bini at kay Special Head Project Kaba Ma'am Tero at all na naka-duty po sa Barangay Tambo, Oplan, Galugad together with the Police Major Julie Soriano. So regards natin at pakitingnan natin yung iba. Yung kanina, titingnan po natin yung iba, no? Saan na yung iba, no? Doon po sa iba, doon po sa kanila. Regards po natin itong si Miss Kena Queen, ano? At ganoon din po itong si Canario Chef Janina naman at saka ito pong si ating kasama naman na si Mr. Rico Arreglo. Aba, regards ko po kayo, ganun din po yung iba pang mga nasa online. So, yung pong hindi pa po natin nababasa, maya-maya lang po muna, no? At titingnan po natin, tatalakayin na po natin ito pong napakaganda pong project ng ating Chief of Police na si Police Colonel Maximo Prial Sebastian Jr. naman. Ito pong tinatawag na Unified Force Multipliers dito po sa lungsod ng Parañaque. Ano? Palakihin nga natin ng konti at makita natin ito pong magandang programa ng ating Chief of Police. Ito pong tinatawag na Unified Force Multipliers. Ibuo mo na yun. Ano? So makikita po natin diyan sa ating screen naman. Welcome turnover and the orientation of Unified Force Multipliers sa Barangay San Isidro. Aba, turnover and the orientation of Unified Force Multipliers na ito po ay ginanap diyan po sa Barangay San Isidro. Siyempre, ang barangay captain diyan po iwala pong iba itong masipag magaling na ito pong si Barangay Captain Will Haplos at ganoon din po ito pong pinuno ng Peace and Order Committee naman at ganoon din po itong Barangay Kagawad na ito pong si Barangay Kagawad de la Cruz. So, regards po natin ang lahat at ganoon din po itong pamunuan ng Community Affairs Section sa panguna pa rin po ng ating magaling masipag na si Police Major. Ito pong si Major Benedicto Balagtas na kung saan sila naman po ang pamunuan ng Community Affairs Section kasama na rin po ang Police Senior Sergeant. Ito pong si Aldred Masungsong. Sila po itong mga namumuno sa Community Affairs Section ng lungsod ng Parañaque. Nabatid po natin ang kanilang napakagandang layunin para po sa usapin ng peace and order dito po sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. So, tayo po ay nananawagan sa lahat ng force multipliers na dapat tayo po ay laging nagkakaisa, nagtutulungan tungo sa magandang kinabukasan at ganoon din po patungo sa magandang kapayapaan dyan po sa ating mga area of responsibility naman. Batay na rin po sa inisyatibo na binigay ng ating KAS naman, Community Affairs Section na Major Benedicto Balagtas na ang nasabing grupo ay ito turnover sa bawat barangay na kung saan sila naman po ay magre-render ng duty na ito pong usaping voluntarismo naman para makatulong sa atin sa peace and order. Siyempre, panawagan na po sa lahat ng miyembro officer ng Unified Force Multipliers na sana hindi po natin ito sisirain. Opo, dahil batid po natin ang hangarin ng ating Chief of Police naman ay para naman po sa katahimikan, kaayusan ng ating mga barangay dito po sa lungsod ng Parañaque.
At syempre, regards po natin ang mga kasamahang force multiplier sa panguna po ng Parañaque Police Multipliers at ganoon din po itong Unified, ito pong UCBO, maging ito pong PNRC, and of course naman itong Parts Foundation, Parts International, maging ito pong Mike Delta Force at iba pang grupo, ito pong Guardian, Opo, itong Guardian naman at batid po natin na ito pong Guardian, napakarami po ito. Luzon, Visayas at Mindanao, ang Guardian po ay talagang napakarami po ito at ganoon din po siyempre kasama po natin itong DBI ito pong sa panguna ni chairman founding chairman naman ito pong si Director Alex Sugano. Siya po ay kasama natin sa Parañaque Police Multipliers na batid po natin na ito po ay hindi talaga tuloy-tuloy pong magbibigay ng voluntarismong serbisyo sa ating lungsod ng Parañaque. So panawagan po sa lahat ng pamunuan ng Force Multipliers, sana wag na po tayo magpasiklaban, wag na po tayo magpagalingan dahil sa usapin ng voluntarismo tayo po ay pantay-pantay lamang. At siyempre, panawagan na rin po doon sa mga officers at ganoon po sa members ng Force Multipliers na sana pairalin po natin always yung pong tinatawag na low profile. Batid po natin na tayo po ay volunteer lamang. Sana ay manatili po tayong volunteer at huwag po tayo mag-asta na tayo na po ang person in authority during the Operation Galugad or during the duty. Gusto po natin ipalam na tayo po ay nasa ilalim ng pamunuan ng barangay level and of course naman nasa ilalim po tayo ng pamunuan ng PNP na kung saan dapat tayo po ay magkaroon ng respeto sa bawat isa, respeto sa ating mga kasamahan, respeto sa bawat officers, lalong-lalo na po doon sa mga sibilyan na ating mga pinupuntahan. Batid po natin ang respeto ay siyang pinakaunang rekado para sa usapin ng voluntarismo dahil kung wala po tayong respeto doon sa tao, wala po tayong respeto sa paninista, wala po tayong respeto sa ating mga pinupuntahan, paano na ang respeto sa iyong sarili? Oo, di ba? Alalahanin po natin, respeto, yan po ang pinakapangunahing rekado bilang volunteer mula po sa Unified Force Multipliers naman. At ganoon din po pala, regards po natin ang founder chairman ng Aguila Force Multipliers na ito pong si Attorney Joseph Maganduga. Ganoon din po itong sa kasalukuyan mga field officer naman dito po sa lungsod ng Parañaque. Regards ko po itong special mention, ito pong Aguila Force Multipliers headed by Attorney Joseph C. Maganduga na kung saan ito naman po ay nabuo dahil sa layunin ng butihing abogado na sana makapagserbisyo po ito ng mabuti sa 16 na barangay ng lungsod at sana hindi po ito masira dahil sa ilang miyembro maging officer nito. Palitan. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo, Dito pa rin po sa balita sa lungsod ng Parañaque na talagang tuloy-tuloy na po ang vaccination dito po sa lungsod, Makikita po natin dito sa larawan naman, ito pong si Mayor Edwin Olivares, kasama po ang City Health Officer naman na si Dr. Olga Bertosio. Doon po sa ating mga kababayan, mayroon na rin po, nagbabakuna na rin po, nagsimula na po ang bakuna ng ito pong bakuna po ng Pfizer dito po sa lungsod ng Parañaque. Katulad pa rin po ng dati, ito po ay ginanap dyan po sa Ayala Mall sa Along Macapagal Avenue, lungsod ng Parañaque. So tayo naman po ay personal na nagpapasalamat sa pamunuan ng Ayala Mall na kung saan ilang araw na po, mula pa po nung magkaroon ng vaccination,
mula pa po na magkaroon ng vaccination ay dyan na po ginaganap karamihan dyan po sa Ayala Mall sa lungsod ng Parañaque. Ano? Luzon, Visayas at Mindanao, gusto po namin ipaalam sa inyo na napakaganda po ang binyo, napakaganda po ang lugar na kung saan isinasagawa ito pong vaccination sa lungsod ng Parañaque, dyan po sa lugar ng Ayala Mall. Bagamat batay na rin po sa pinakahuling ulat nang ipinasok na po ang bakuna ng Pfizer, napakarami po dinagsa po ng ating mga kababayan iyong pong lugar na kung saan sila po ay gusto magpabakuna pa rin ng vaccine na Pfizer. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita May umabol, napakaganda po ang takbo po ng pagbabakuna dito po sa lungsod ng Parañaque, At ganun din po, makikita po natin, diyan po sa larawan, wala pong iba kundi si Mayor Edwin Olivares, and of course naman, ito pong si Dr. Olga Bertos, yun na kung saan sila naman po ang kasalukuyang punong abala diyan po sa assessment naman sa pagbabakuna sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa City Government of Parañaque, and of course, dito po sa City Health Office na si Dr. Olga Bertosio. Ito. At sa kasalukuyan nga po, tayo po ay buong puso nagpapasalamat naman sa pamunuan ng Department of Interior and Local Government, sa panguna po ni Secretary Eduardo Anyo naman, na kung saan napakaganda pong balita na kung saan nagkatanggap po ang pamunuan po ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office para po itong award. Babasahin lang po natin ang award, bagamat hindi po natin may plus sa screen dahil ngayon lang po natin nakita at siguro bukas ito po ay papakita na natin. Babasahin po natin 2020 Anti-Drug Abuse Council Special Award. Napakaganda po ito dahil special award. 2020 Anti-Drug Abuse Council Special Award is hereby conferred. So maganda po ito. Maganda. So ito po ay hereby conferred to the National Tukhang Advocacy Coalition, Parañaque City. Siyempre, ito pong awards, ito po ay nakasentro po ito sa National Tukhang Advocacy Coalition ng Parañaque City, na kung saan siyempre kasama po natin ang mga membro officers na National Tukhang. Ito naman po ay maganda dahil ito po ay pinamumunuan ni Kagawad ng Barangay BF. Ito pong si Kagawad diba? Ito po ay binigay in coordination, recognition of the exemplary efforts
and the performance of all of its duties complementing the national government's anti-illegal drug campaign amidst the pandemic. Aba naman, amidst the pandemic. Ito po ang maganda, no? Ito po ang nagiging maganda, siyempre, given this 18th day of December 2020. Ito po ay sa kagandahan loob po ito ng DILG, Secretary, ganun din po ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office. Babasahin po natin, 2020 Anti-Drug Abuse Council Special Award is hereby conferred to the National Tokang Advocacy Coalition Parañaque City in recognition of its exemplary efforts in the performance of its duties, complementing the national government's anti-illegal drug campaign amidst the pandemic. Given this 18th day of December 2020, maganda po ito dahil bagamat tayo ay nasa ilalim ng pandemic, pero ang mga recognition na natanggap ng lungsod ng Parañaque, siyempre sa ilalim pa rin po ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office, maging itong National Tokang Advocacy Coalition naman na pinamumunuan ng ating mga kasama naman dito po sa lungsod ng Parañaque. No? So inuulit po natin, congratulations po. Ito pong National Tokang Advocacy Coalition. So regards ko po kayo. Sa sunod, ipaplas na po natin ito. No? Sa sunod po natin mga programa bukas. Doon po sa ating mga kaibigan pasensya na po muna yung mga nasa online, medyo tipid po tayo sa bati ngayon, tipid po tayo, Chairman, Chairman Ebs Grabador naman, regards ko po kayo, Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita, Bakunado, protektadong Parañaqueño, asaba, bakunado, protektadong Parañaqueño kontra COVID-19, first dose of Pfizer. Sayang, hindi tayo nakahabol, Regards ko po kayo, May 18, 2021 sa panguna ni Parañaque City Mayor Redin Olivares, katuwang ang Department of Health at ang Parañaque City Health Office sa pamunaw ni Dr. Olga Bertosio ngayong araw ng Martes, tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabakuna sa mga kategory 1, 2 at 8 gamit ang bakunang Pfizer sa Ayala Malls, Manila Bay, lungsod ng Parañaque. Ngayong umaga, kanina po ito ay personal na tinungo ni Mayor Edwin Olivares ang vaccination facility upang magkaroon ng personal na monitoring and inspection and ongoing rollout ng vaccine kontra COVID-19 dito sa lungsod ng Parañaque, na kung saan ito naman po ay ginanap dito po sa lugar ng Ayala Mall sa Along Macapagal Avenue, Parañaque City. So tayo po ay buong pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Ayala Mall dahil sa tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa lungsod ng Parañaque sa ilalim pa rin po ng vaksinasyon ng COVID-19 dito po sa lungsod. Maraming salamat po pamunuan ng Ayala Mall, siyempre sa lungsod ng Parañaque, sa panguna pa rin po ng butihing Mayor Edwin Olivares kasama ang City Health Officer na ito pong si Dr. Olga Bertosio. Maraming salamat po sa inyong lahat.
At tuloy-tuloy pa rin po tayo. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo na magbibigay ng mga balita. Siyempre, doon po rin po sa usapin po nung tinatawag na grievance committee. Status of grievance in the files for the following barangay. Ito po ang maganda, Maganda po ito. Panawagan po sa ating mga kababayan na kung saan tila yung iba po ay dumampas sa grievance, ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay ng pansin ng ating mga kababayan tungkol po sa usapin ng COVID, ng ayuda ngayon dito po sa lungsod ng Parañaque. Maliban po diyan, doon po sa mga doon po sa ating mga kababayan, doon po sa nakatanggap ng ayuda, nakatanggap po ng Parañakas, magpasalamat po tayo sa ating butihing may kapal naman dahil tayo po ay tuloy-tuloy na nakakatanggap ng ating mga ayuda sa panahon ng pandemic. Ganun din, and of course naman, doon po sa ating mga kababayan, doon po sa ating mga ito yung pong mga empleyado ng lungsod ng Parañaque, Doon po sa mga empleyado ng lungsod ng Parañaque, maraming salamat dahil nagbigay na po ng 14-month pay ang lungsod ng Parañaque. So, palakpakan po tayo, Oo, tila ang lungsod ng Parañaque po ay tila nanguna sa pagbibigay ng 14-month pay ngayong kahapon, O nung kahapon lamang, isipin nyo po, napakarami pong empleyado ng lungsod ng Parañaque na kung saan sila po ay nakatanggap na nung talaga naman, tulong po ng ating gobyerno mula po sa local government unit, siyempre po sa panguna pa rin po ng butihing Mayor Edwin Olivares. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Galing pa rin po ito sa lungsod ng Parañaque. Parañaque City COVID-19 update. Kahapon po ito, i-update po natin ang ating mga kababayan sa usapin pa rin po ng COVID-19. As of today, May 17, kahapon po ito, as of May 17, 2021, the total number of active cases in the city of Parañaque is, napakaganda, bumaba pa mo ng husto, ito pa umabot na lamang ng 6,665, naman, mababa na, maganda, very good. Umabot na lamang po ng 665 ang kasama na po itong mga hindi alam na barangay kung saan ang galing. Ito pong barangay in 128 new cases. Total confirmed cases is now 19,894, while recovered patients are 18,798 or 94.4%, and deaths have a total number of 431 or 2.2%. According to the Department of Health, DOH, Parañaque City Health Office and Parañaque City Epidemiology and Surveillance Unit or CESU. Ito na po ang mga COVID active cases sa bawat barangay. Pakinggan niyo pong maigi. Barangay Baclaran 15, Donggalo 7, La Huerta 3, talaga naman maganda, San Dionisio 32, San Isidro 68, Santo Niño 4, Tambo 111, Ito pong Tambo, kasalukuyan nandiyan po ang ating mga kasama. Kasama po natin sa Force Multiplier at nagsasagawa po ng Operation Galugad para naman itong Barangay Tambo, para malimitahan ang pagdami ng COVID-19 cases sa lugar. Ito po sa lugar ng Tambo, 111, Barangay Vitalis 3, Barangay BF Homes 113, medyo malaki-laki pa, Barangay Don Bosco 119, Marcelo Gren. Ito pong sa lugar ng Marcelo Gren ay umabot po ng 30. Ganon din po itong Merbel 24, Monwok 25, San Antonio 69, and of course, dito po sa San Martin de Porres 16, San Valley 25, at ganon din po itong tinatawag na barangay ay 1. Muling pinaalala ng ating City Government of Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares na sundin ang payo ng ating gobyerno sa ilalim ng General Community Quarantine at manatili lamang sa kanilang tahanan kung walang importanteng gagawin sa labas at sundin ang mga guidelines na pinatutupad ng ating pamahalaan upang maiwasan ang pagkahawa at pagka-expose sa usapin ng COVID-19. Isang paalala mula sa inyong lingkod na pamahalang lungsod ng Parañaque na maging alerto, maingat, responsable, stay home, stay safe.
Ito pong balita ay mula po sa Public Information Office ng Lungsod ng Parañaque sa kagandahang loob ng butihing Public Information Officer na ito pong si Mr. Mario L. Jimenez naman. At ito naman po ay public advisory mula po sa Parañaque City Public Information Office. Parañaque City Public Announcement May 17, 2021 para po sa lahat ng nawala o naiwalang mga iyon card para sa mga Parañaque's beneficiaries. Simula bukas May 18, 2021, ngayon po ito hanggang May 21, 2021 Biyernes ay magsumiti lamang ng photocopy ng mga sumusunod affidavit of loss. Ito pong affidavit of loss, mga importante po ito, government valid ID with Parañaque address. Dalhin ng mga nasabing requirements sa Special Service Office or SSO na matatagpuan sa lugar ng 3rd floor Executive Building, Parañaque City Hall. Ang mga requirements nito ay dadalhin sa Union Bank upang maipi-verify at matulungan ang mga benepisyaryong nawala ng iyon card. Aba naman doon po sa ating mga kababayan, kapag bigay po yan ay sana ingatan ninyo. Ano man ang mangyari sa account ng benepisyaryong nawala ng iyon card matapos itong may verify ay hindi na po pananagutan ng lokal na pamahalaan lungsod ng Parañaque at ng Union Bank. Mananatiling nakantabay sa mga susunod na anunsyo at update sokol sa Parañaque sa Parañaque City Public Information Office at Mayor Edwin Olivares FB page. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10:17 ng gabi dito po sa ating himpilang Parañaque Press Club Net Radio Worldwide. Siyempre sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Doon po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay nagbibigay na ng information sa ating mga kababayan para dito sa update dito po sa NCR, maging dito po sa Karatig, Lalawigan, maging dito po sa Bulacan, Rizal, maging dito po sa Cavite, ganun din po dito sa lugar ng Laguna. Regards ko po kayo. Ganun din po dun sa ating mga kaibigan, At bati-bati na po tayo at malapit na po tayo magtapos. Napakabilis ng ating oras, lalong-lalo na kapag napakaraming balita na ibibigay natin gabi-gabi. At bago po tayo magpatuloy, siyempre bibigay na po tayo ng pagbati ng happy birthday sa ating butihing birthday boy na ito pong dating konsyal na si Konsyal Paquet de la Cruz. Pakikasama na yan, doon po sa ating mga kaibigan, wag po kayong aalis, Iririgas pa rin po namin yung mga nasa online dahil sa kasalukuyan tayo po ay tila talagang tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon at balita sa ating mga kababayan maging sa loob at sa labas ng ating bansa. Ayan po, happy birthday sa ating butihing dating konsyal at dating barangay captain na ito pong sa Konsyal Francisco Paquet de la Cruz. Happy birthday. Uy, birthday ba yan?
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. No? Happy birthday sa ating butihing dating konsyal at kapitan na ito pong si Mr. Francisco Paquet de la Cruz. Oo, palitan mo na yan, ano? Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Doon po sa ating mga kaibigan, kumusta na po kayo? Kumusta na? Kumusta na po ang ating chairman? Ito pong si Mr. Ives Grabador naman, ano? Opo, so regards po natin kayo, ano? Regards po namin kayo. Bakit nagbago, ano? Oo. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ano? Doon po sa ating mga kaibigan, dito na po tayo sa bati-bati, malapit na po tayo magtapos. Ang oras po natin ay ganap ng alas 10:21 ng gabi. Dito muna tayo, magbibigay po muna tayo ng konting update, ano? Dito po sa update kaya update po dito sa ating napakagandang artista naman. Ito pong si Miss Angel Locsin, na ba? Oo, maya-maya lang yan. Ano? Oo, Angel Locsin, inaway sa pagpuri kay Mayor Vico Soto. Aba? Ano ba naman? Fully vaccinated na si Connie Reyes at pinost niya sa kanyang Instagram ang kanyang vaccination card kung saan nakalagay na ang second dose ng Sinovac injection ay nangyari noong May 15. Walang kapyon si Connie sa kanyang post pero naging daan pa rin yun para magkasagutan ang pro-government na si Angel Locsin. Nag-comment kasi si Angel ng napakagaling ni Mayor Vico at may nag-comment naman, nag-react na national government. Dapat magpasalamat si Angel dahil galing sa national government ang vaccination na dinidistribute sa LGU. Mabuti at nilinaw ng isang netizen na hindi naman nagpasalamat kay Mayor Vico Soto si Angel. Sinabi lang na napakagaling ng anak ni Connie na si Mayor Vico Soto. Siguro raw ay dahil kahit sa kanyang nanay, hindi ginamit ni Mayor Vico ang pagka-mayor at kailangan pang magpa-register at maghinday ng kanyang schedule na si Connie para mabakunahan. Tama naman, ano? Oo, balik na tayo. Balik na tayo dyan sa happy birthday. Okay na, balik mo na. Fournier Mix Club of Antique. The latest favorite DJ Boom Boom.
Okay. This is Team Pambalay. Okay, so maraming salamat po dito sa ating magaling masipag na computer technician at operator na si Chairman na ba? Regards po natin. Happy birthday muli sa ating buting dating council at barangay captain na ito pong si Mr. Francisco Paquet de la Cruz. Regards ko po kayo. It's good to be alive. Time was on my side when I was running down the street. It's supposed to fine. Okay, so ihabol lang po muna natin, malapit na magtatapos sa ba naman serbisyong gawa, hindi ngawa ba sa bagong Paranaque Unified Force Multipliers, bawang ang pabida yung tipong mimo lang. So tuloy-tuloy pa rin po tayo, Paranaqueños Mobile Pre-Market Barangay Barangyanihan. Okay, so Paranaque City Police Station, Chief Colonel Maximo Sebastial Jr. together with Police Major Benedicto B. Balagtas, Chief of Community Affairs Section, Barangay Captain Will Haplos, Force Multipliers and Paranaque Kidi Ete, Kikidat Abasit na Paranaque nyo sa Mobile Pre-Market at FG Toda, Fortunata Village, Barangay San Isidro, Paranaque City. A total of 80 individuals were provided with goods and health kits. Apa maganda ito? Information drive through Bandillo and distribution of IEC materials were likewise conducted, constantly reminding the beneficiaries on site to strictly observe the health protocols for AITF guidelines and further enhance their awareness on anti-terrorism, LCAC, anti-illegal drugs, anti-BEWC, and other anti-criminality tips. The Paranaque Mobile Pre-Market is in line with the servisyong tama activities of this police station. Said project is being carried out in collaboration with the Paranaque City Government and the Paranaque Bureau of Fire Protection, which aims to extend aid to the most effective sectors in the community to cope with their essential needs amidst this pandemic. Born to be alive. Born to be alive. Yes, we were born. Born to be alive. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang ating mga kababayan? At malapit na po tayo magtatapos sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Okay, so the improvement Paranaque Chabe naman. Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. So dito po sa Metro Manila, kanina po maghapon, nagi pong magandang panahon, maliban po doon sa ating maalinsangan naman. Doon po sa ating mga kaibigan, dyan po sa lugar ng Bagyo, ito pong presidente ng Philippine Online Broadcaster Association, ito pong Puba, regards ko po kayo, ito pong si Mr. Errol Consulta da kami, and of course naman, dyan po sa lugar ng Laguna, ito pong ating kasama na si Miss La Arne Baraero, regards ko po kayo, ganun din po, ito pong ating mga kasama sa lugar ng Cavite, siyempre ito pong si Mr. Rectang Punanyos Online, Elsa Obispo, maging ito
ito pong si Mr. Idol Sana Ilustre naman. And of course, ang ating mga kababayan dyan po sa Rizal. So, doon po sa atin sa lugar ng Bicol Region, regards po natin ang ating mga pinsanin dyan sa lugar ng Camarines Sur, dyan po sa Lungsod, dyan po sa Naga, and of course naman, dyan po sa lugar ng Tigaon, Goa, San Jose, Laguna, Maging, dyan po sa lugar ng Karamuan, regards ko po kayo. Ganun din po, doon po sa ating mga kababayan, at laban lang po tayo para naman sa ikabubuti ng ating sarili and of course ng ating pamilya, maging ating mga kababayan. Bagamat tayo ay nasa ilalim pa rin po ng ito pong tinatawag na ECQ, ito pong tinatawag na Enhanced Community Quarantine, GCQ, ito po General Community Quarantine, tuloy-tuloy lang po tayo mag-ingat, maggamit po ng tinatawag na face mask, face shield, maging itong tinatawag na physical distancing. Ganun din po ang ating mga kasamaan sa force multipliers, ingat po lagi kayo dahil ang inyo pong trabaho, kayo po ay volunteer lamang na kung sakasakaling hindi po kayo mag-ingat at nagkaroon po ng problema ay tila ingat po lagi. Opo, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, sana po kung ano po ang sinasabi ng ating IATF, lalong-lalo na po sa usapin ng pandemic, ingat po lagi tayo. So, siyempre, regards po natin ang buong pamunuan ng Philippine National Police sa panguna po ng ating PNP Chief naman. Ito pong si Guillermo Eliazar, and of course naman itong ating PNP Chief dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito pong si Police Colonel Maximo Preal Sebastian Jr. naman, at ganoon din po ang kanyang mga officers and command naman, at ganoon din po itong ating mga sub-station commander na kung saan tuloy-tuloy pong nagsiservisyo para sa katahimikan, kaayusan ng ating lungsod ng Parañaque. Okay, so doon po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang inyong lingkod po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo sa pag-antabay ng ating programa, at ganoon din po yung mga nasa online, yung pong ating mga nasa online, ito pong si Miss Kaina Queen naman, and of course, ito pong si Nereo Chef Janina, maging ito pong si Mr. Rico Areglo, maging si Julius Pascua, ganoon din po itong si Mr. Director Ives Grabador, tuloy-tuloy lang po ang laban, Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao, ako po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. God bless us all. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. Ayan, the best.